In this video, let's talk about identifying a trend reversal. Paano ba natin malalaman na tumataas na yung chance na magkaroon ng trend reversal at hindi siya normal retracement lang? Bibigyan ko kayo ng 4 signs of possible trend reversal na makikita nyo sa chart, at kung pagsasama-samahin nyo ang kaalaman na ito, it will solidify the likelihood of a trend reversal in a chart. At ma-isolate natin yung retracement sa totoong trend reversal. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So umpisa natin sa the trend is getting weak. Kapag humihina na yung trend, uptrend man or downtrend, ito yung pangyayari sa price na meron ng gradual loss of momentum in a market trend. A sign na yung current trend ay malapit nang magtapos, kasi hindi naman forever na magrarally ang price pataas or babagsak ito pababa. So ano yung mga signs na humihina na yung momentum at nalalapit ng pagtatapos ng trend? Kunyari sa uptrend, normally kapag malakas ang trend, makikita natin mas maraming green candle, mahahaba ito. Pero kapag humihina na ang trend, lumiliit na yung mga candles, nagkakaroon na ng mix of red and green candle. Lumalaki na rin yung mga red candle at meron na ding mga bearish candle formation na nabubuo. So gamitin natin as an example si BTC noong 2021 bull market. Ito yung previous all-time high niya. At mahaba na yung tinakbo ng price, pero pagdating dito, ano ang mapapansin nyo? Humihina na yung uptrend momentum. Although meron pa ding higher high, pero hindi na ganun kalayo kung ikukumpara dito. Merong mga higher low pa din, so it's still an uptrend, pero hindi na nga kasing lakas ng dati. At dito pa lang dapat alerto na tayo. Pero hindi natin gagawin yon kasi nangingibabaw ang mga bias natin and narrative. Also, it's forming a rising wedge. Kung familiar kayo sa mga chart patterns, that's bearish. At hindi na nga siya nakapag-form pa ng another higher high. Instead, nauwi ito sa consolidation. After a couple of weeks, nag-drop na siya. Although alam natin, naka-recover pa yan, pero hindi na nito nagawang mag-form ulit convincing higher high to confirm the uptrend. At nauwi na siya sa reversal, so it's a good example of weakening trend. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ang weak trend ay nauuwi sa full reversal. Sometimes it's just a retracement. So we have to pay attention sa kabuuang context ng trend. Kasi this knowledge will fool you. Lahat ng retracement na mangyayari ay aakalain mo na reversal dahil hindi pa ganun kalawak ang experience mo sa pagka-chart and you are a newbie. Kasi ang reversal isang beses lang nangyayari sa trend at nangyayari yon sa dulo ng trend. Pero we don't know kung hanggang saan ang itatakbo ng price. Ang alam lang natin ay mangyayari at mangyayari siya regardless of existing narrative. A good example of retracement na aakalain natin na reversal is yung retest ni BTC sa previous all-time high niya sa 20,000 price level. There is a narrative of a double tap and not forming a higher high anymore, entering a consolidation. But the context is, ito pa lang yung rally niya. So maikli pa lang. What is the status of macro? I think this time, the interest rate is very low. Walang black swan event that could alter the trajectory. And then, wala namang lower low at nag-create pa siya ng another higher low. So bullish pa din. Kaya we can say na this is just a retracement. It's the same idea sa downtrend market at makikita nyo yan sa kahit anong time frame, pero mas reliable sa higher time frame. There's too much to explain, kaya overview lang yung pinapakita ko para makover natin yung iba pang topic. Isa pang sign na pwede nating tingnan if there is a potential reversal and it's not a simple retracement lang, ay ang strength in retracement moves. Nagre-refer naman ito sa pangyayari na nagkaroon ng significant price movement against the prevailing trend. Typically, the retracement is more than usual na magbibigay ito ng mahabang red candle or sunod-sunod na red candle. Kung ang price ng asset ay meron lang normal retracement na negative 20 to negative 30% and then sa price rally niya, nagkaroon siya ng negative 50% drop, then that could be a sign. Again, in a bull market, nangyayari yun sa all-time high. And that would be a buying opportunity kung mangyayari yan near the bottom of the market. Katulad ng COVID-19 market crash noong 2020, naka-experience si BTC ng more than negative 50% drop pero wala siya sa market up at wala sa price discovery area. Nasa downtrend nga siya.
so walang i-reverse. At yung sign of strength in retracement move, we can use it kapag nasa area ng price discovery and overextended na yung price. Good example, 2017 bull market, more than negative 40% retracement, although hindi naman dyan nalalayo yung typical retracement ni BTC at that time period, kaya mahirap siya ma-identify. Pero we have to consider na mahaba na yung rally, nakailang retracement na ang nagdaan, nasa price discovery, all-time high, people is in euphoria. Then that could be a good sign. At kung gusto talaga natin mas ma-confirm pa ito, based on chart, this lower high will give you another confirmation. And we will talk about it later. At tuloy-tuloy na ang pagbaba niyan. Applicable din yan in other market. Itong S&P 500 index noong 2021 market top, the retracement is more than usual at merong macro event na nangyayari na binabackupan yung bearish bias dito, the anticipation of rate hike. Kaya tuloy-tuloy din ang pagbaba niyan. Next is lower high and higher lows. So madalas nakikita din natin ito sa dulo ng uptrend rally. Instead na magke-create pa siya ng another higher high to confirm the trend, hindi na. Indikasyon na humihina na yung momentum pa itaas. Sa downtrend market naman kung saan meron tayong consecutive lower high and lower low, mahihinto yon, mag-e-enter sa consolidation or masusundan agad ng higher low. Balik tayo sa example natin kanina, Bitcoin daily chart 2017 bull market, wala ng higher high, lower high na ang sumunod. At kung pagsasama-samahin nyo itong mga dinidiscuss natin, mas pinagtitibay niyan ang confirmation. Depende na lang sa level of confidence nyo kung paano nyo i-approach ang market. Minsan kasi nandyan na lahat. Nakikita na natin, it's obvious. Pero yung mga bias and narrative, yun pa din ang nangingibabaw. That's why it's very important na makapag-create kayo ng robust trading plan and follow it. Kung bago lang kayo, wala kayong idea on how to create a trading plan, sa trading course na ginawa ko sa website, I tailored a specific trading plan that any newbie can start with. Meron tayong links sa description. Anyway, same with S&P 500 after a strength in retracement, sinundan na lang ng lower high at nauwi na siya sa downtrend. Now, bigyan ko kayo ng example sa downtrend market, a Bitcoin bear market noong 2022. So nilagyan ko ng trend line paibaba para mas makita nyo yung trend. There is no magical thing about trend line. Ginagamit lang natin yan for visual representation of a trend. Makita natin yung price action, lower high and lower low. At the bottom of the market, hindi na siya nakapagbuo ng another lower low. Andun na yung humihina na yung selling activity. Pero in this time period, mahirap i-identify na nag-bottom na yung market. And take note, hindi natin kailangan timingan yung top and the bottom of the market. Kailangan lang natin makita yung mga signs. At dito sa example natin, pwede kasi natin isipin na it's just a consolidation only and will continue to drop. Idagdag pa natin yung mga recency bias, yung mga bearish analysis ng ibang influencer. At bubuo yan ng narrative sa ating pag-iisip na there would be another drop. So ibig sabihin, although we have a higher low, we cannot be bullish agad. Kailangan pa natin ng more confirmation. Now we can use the trend line breakout and the market sentiment shift. Nagkaroon na ng breakout dito, form a higher high at ito na yung mas confirm price action na nagbago na yung trend. A higher high and a higher low. This simple idea and knowledge will give you an edge sa ibang mga tao na hindi nakakaalam nito. And last but not the least is yung golden cross and death cross sa moving average. Halos lahat ata ng trader alam to. Additional confirmation for a possible trend reversal. Pero para sa akin, medyo lag ang indicator na ito kumpara sa mga naunang reversal tips na ibinigay ko sa inyo. And mas maganda siya gamitin sa higher time frame. Ang golden cross, ito yung pangyayari na nagkakaroon ng crossover between 200 moving average and 50 moving average. Yung 50 moving average, umiibabaw siya sa 200 moving average at kabaliktaran ng sa death cross, ang 50 moving average ay umiilalim sa 200 moving average. Good example, 2023 uptrend rally ni BTC. Ito yung isa sa mga sign na inignore ng mga 12K boys. Dati, 50 moving average umibabaw sa 200 moving average at nangyari siya noong nasa 21,000 pa lang si BTC. Imagine kung nag-spot buy ka lang kay BTC dahil nakita mo ang golden cross and ignore the FUD, then you are profitable than many day traders out there.
How much more kung pagsasama-samahin mo yung knowledge na makukuha mo dito. Unable to make a new lower low, a formation of a higher low, trend line breakout, market sentiment shift, formation of a higher high and a higher low, then golden cross. Better confirmation, and since then, tuloy-tuloy na yan. Now, tingnan naman natin yung death cross na nangyari dito sa area ng 50,000. Pero may nauna ng death cross dito. And FYI, golden cross and death cross, you will never use it on a sideway movement or sa trading range. Only in a trending market kasi magbibigay sa iyo yan ng maraming false signals. And after the death cross, tuloy-tuloy na yung pagbaba niyan. 2017 market up, death cross dito, pero huli na yung signal kasi nauna na yung lower high, a trend line breakout, a market sentiment shift, and a strength of retracement. So dun pa lang may mga sign na tayong makikita at mas lalong pinagtiba yon ng death cross. So this reversal idea, pwede nyo siya i-backtest sa ibang asset class, hindi lang kay BTC, Ethereum, Solana. Babalik lang kayo sa previous data and check the reversal pattern na i-share ko sa inyo dito. Sa mga bagong altcoin na kakalabas pa lang, hindi siya masyadong applicable kasi wala pa itong masyadong historical data. The more data you can backtest, the better. Kasi dun yung makikita yung behavior ng asset kung paano siya mag-react. And by the way, iilan lang ito sa mga popular na reversal pattern na magagamit nyo specifically if you are a beginner. Hindi ko pa nadidiscuss yung mga divergence, chart patterns, etc. And I will cover that probably sa mga future video. And I hope may natutunan na naman kayo sa trading tips natin ngayon. And thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.